Mga kababayan, hindi na basta-basta mga sinasabi nitong vlogger na 'to. Pati yung pagkawala ni Mima Alicia, alam niya kung saan nagmula. Kaya habang pinapanood ko ito, talagang tinutukan ko kung ano talaga yung mga sinasabi niya. Panoorin niyo po ito mga kababayan at kayo na rin po ang magsabi kung ano talaga ang totoo o hindi. Pero bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ito dahil related ito sa diskusyon natin ngayon. Drug syndicate ang una kong revelasyon. Panoorin muna natin ang kaso ni Mima bago tayo magpatuloy. Kilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. May natatanggap ng banta sa buhay ang vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago pa ito mapatay. At i-recap din muna natin ang mga bansa na pinuntahan ni Penguin Budlat at ni BBM. Ito. Kung napanood nyo ang previous vlog ko nung nakarang mga araw, na kung saan nag-trending yon ng almost 3 million views doon sa pag-repost ni Makata ng Bayan. At ni-repost ito ng mga kasamahan natin mga vloggers dito sa social media. Maraming nag-repost. Ito po ay patunay lamang na ang pagkamatay ni Mima Alicia ay may kinalaman ang member ng mga sindikato na naayon sa report. Pero nakapagtataka lang, correct me if I'm wrong, na itong post na ito is noong 2024 pa. Tuwan ko kung nagkakamali ako, dahil sa pag-verified ko, noong 2024 pa ito. So, big question mark pa rin, o ang salarin, o ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Mima Alicia. So ngayon, isa-isahin na natin ang drug syndicate na nandito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Unahin natin ang foreign group of drug syndicate na nakabase sa Asia, Pacific at US. 5 grupo po ito na mga higanting drug syndicate na nandito ngayon sa ating bansa na nagpayuhot ng silver